Kaibigan, welcome back. Nakikita nyo ba yung kuneho? Gumalaw na siya. Ang galing ng camouflage niya, no? Eto at nanginginain siya. Kaalis lamang ni Mrs. T. At Maga ngayon, good morning mga kaibigan. Ngayon ay Wednesday, basura day na naman. Napapansin ko na simula nag-umpisa akong gumawa ng mga videos, madalas aktibo ako kapag Wednesday, basura day. Sa mga videos ko makikita ninyo yung mga ilan ako na videos na nagtatapon ng basura or nakakakuha ng mga ilang content na may mga basura sa curb. Ibig sabihin ng basura day. Siguro pagkakataon lang. Ito siya, tingnan natin. Nanghinain na siya. Nanghinain pa rin siya. At white cottontail na tawag dito. Makikita ninyo yung kuneho na to ay maliit lamang yung kanyang focus ko, yung tenga. Now yung isang klase ng kuneho, ang tawag dito ay hare. Alam niyo yung kwentong The Turtle and the Hare. Napaka laki ng tenga noon, siguro 3-4 na beses ang laki kesa dito. Maganda kapag umaga naglalabasan yung mga critters, mga hayop dito, mga hayop, mga ibon, squirrels, ito nga ang kuneho. Kaya ito yung mga na-appreciate ko dito sa lugar namin. Dali lang, dito ka lang muna. Mahaba siya. It's okay. Makikita ninyo kung gagalaw siya, pansinin niyo yung buntot, puti. Kaya tawag nila dito cottontail, white cottontail. Mukhang bulak yung kanyang buntot. Nakikita, pansinin niyo sa maliit namin na front yard ay matataas na ang damo. At kung susuriin niyo mabuti, ewan kung makikita dito sa camera, sa lente, ay may mga dandelions. Yung dandelions ang hindi ko gusto, hindi kaakit-akit. Although sa iba pwedeng maki-argue na part din yan dapat ng lawn. At nakakain din yan, nagagawang soup at salad. Hindi ako maki-argue sa kanila noon. Though prefer ko ay walang dandelion dito. Nakikita nyo rin nakikita nyo rin ito sa aming hardin na kailangang maayos siya, matanggal yung mga leaves, mga dahon nung nakaraang fall. Kailangan din na maayos ang bed. Maraming kailangan gawin sa maliit na garden na to. Ano pa kaya kung 5 beses o 10 beses ang laki nito. At makikita nyo yun, kaibigan, sa mga ibang mga hardin, sa mga ibang bakuran, harap ng bakuran dito sa Canada at US. At ito yung isa sa mga ginagawa ng mga tao na gumagasto sila dito o umaarkila ng mga nag-hire ng mga taong gagawa nito. Ang tawag sa kanila ay lawn care guys or landscaping. Pinapanatiling maayos ang kanilang hardin or bakuran, front yard nito, lawn at garden tuwing sa kabuuan ng tag-araw, panahon ng tag-araw. Kaya it's an option sa inyo kung gusto niyo pasukin to, lalo at outdoor guys kayo at very active, malakas kayo, your back is strong, at gusto niyo yung you don't mind getting your fingernails dirty. Hindi ko alam kung ilan dito sa atin sa mga Pinoy vlogs ang gumagawa nito. I'm sure mayroon doon. Busy lang sila at hindi nakakagawa ng video kumpara sa ibang tao. Kaya ngayong pagdating ng tag-araw, pagtaas pa ng araw, pag tagal pa ng daylight,
alas 5 pa lang may araw na rito, ay makakakita kayo ng mapapansin nyo madalas ang aking upload sa ganito. Napakaganda ng tulips, no? Dahan-dahan umaalis na yung aking kaibigan. Kita yung tulips, sasamantalahin ko na rin. Ito yung aming damo, kailangan kailangan makat na rin to. At dapat ito yung panahon din nung even weeks ago nakapaglagay ako naglagay ako ng grass seeds, reseeding ang tawag doon, pero hindi ko na nagawa kasi dahil may mga iba pa akong kailangan gawin. Pero makikita ninyo yung aming boxwood dito ay may pagka brownish yung iba, nasaktan niya ng winter na yung hagupit ng hangin. Kaya pero hopefully makarecover siya, nagkakaroon na ng berde. Hopefully makarecover itong bahaging ito. Pero yung iba, si Rudy rito mukhang kailangan ko ayusin to, tanggalin ito at bigyan ng fertilizer. Ang ganyan tulips, no? Marami pa kaming tulips doon, pero ito yung una. Iba-iba kasi ang sibol ng tulips. May maga din silang kukupas. Meron namang delay, maybe after a couple of weeks. Kaya kung magtatanim kayo ng tulips, make sure na meron kayong maaga para makita ng mga tao, lalo pat mga tao na mahilig sa mga kulay, at nakikita nilang spring na may another pag-asa, another hope, another pagkakataon, di ba? At sa patuloy na pagsibol nito at sa pagkupas niya, may iba pa na susunod. Ito nga palang kahalagahan kung bakit kailangan mo maayos bago magsibol ang tulips, kasi kailangan matanggal din itong, dahil ito nangyayari, pilit silang sisibol at minsan nasa daan nila ang mga dahon ng taglagas. Kaya nangyayari, they will punch through. Kita nyo, nakakatuwa ang nature, no? Nawala na yung aking kaibigan. Nandito pa rin. Papaalam na ako, I'll leave you alone, ha? Kapag hindi masyado siyang naalis dito, maaaring meron siya ditong mga inakay, yung mga maliliit na kuneho. Nakakamouflage sila eh. Minsan nasa lawn lang sila. Kaya pero hindi ko na siya gagambalain. Gumawa lang ako dito ng maliit na kwento sa inyo. At it's gonna be a busy day uli, katulad ng dati, dahil we don't stop, di ba, kaibigan? Mini daffodils, not so fan of that. Mas gusto ko yung malaki. Magandang pang border yon sa mga sulok, or yung pang border sa isang malaking lugar. Ang isa sa mga technique ng mga landscaper dito ay halimbawa gusto mapansin niyo sa mga malaking establishmento tulad ng mga malls, mga parking lot, napakaganda niyang ilagay dahil landscape, bed, tapos ito lang sa malaking bed, ito lang yung ilagay nyo every 4 feet, depende sa kung gusto niyo. At puro ito sa summer, maganda siyang tingnan. At pag bumalaklak ay yung regular na daffodil na sinasabi ko, hindi siya puno ng bulaklak, meron siya ilan lamang at karamihan na dahon lang. Maganda siyang tingnan. Kaya at madaling very, very hardy sila, meaning hindi siya alagain masyado. Okay, kaibigan, hanggang dito lang muna ako, papaalam sa inyo. Hanggang sa muli, kaibigan, padayon.